Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan ibay ng puso upang ikaw ay di maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang susuko sa bawat laban, dito kami hindi ka iiwan. Yugto ng buhay ay katanungan, bawat tanong ay may kasagutan. Mag-usap tayo at gagaan mga problema nyo. Mga pagsubok sa ating buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kami laging Pag-usapan natin ang channel Usap Tayo Ozawa. Hello sa mga followers ng channel ni Vicky Mag-usap Tayo. Ako po ay isa ring follower niya. Follower, artista. At marami kang matutunan dito sa channel niya. Kasi public service to. Katulad ng updated din kayo kung ano mga nangyayari, kung ano mga ganap sa Japan. Kung ano ang latest na rules and regulations, kung paano papunta din sa Japan. At syempre, dito rin sa Pilipinas, para nababalitaan din ng mga kababayan natin sa Japan kung ano mga nangyayari dito sa Pilipinas. Marami kayong matutunan dito sa channel ni Vicky Ozawa. Si Vicky ay kaibigan ko na noon pa at marami ako natutunan na rin sa kanya. Tama lang na magkaroon siya ng ganitong channel na makakatulong din sa mga kapwa Pilipino. Huwag niyong kalimutan, tayo ay mag-subscribe at mag-share sa kanyang channel. Salamat! Dela Suarez, ngayon Pinky Suarez. Thank you! Ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Ozawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan kong si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa. Dito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Ito Rizanay, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay malulutas kapag nag-usap tayo. Minasan konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Pwedeng mag-usap tayo, Vicky Ozawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Ako si Vicky Ozawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Ingat. I'll see you soon. Bye, pero working hard ang lola. Ingat. I'll see you soon. Panalangin sa paninimula ng ating pang-araw-araw na buhay. Panginoon, turuan mo kaming maging bukas pada. Turuan mo kaming maglingkod sa iyo
na magbigay ng ayon sa nararapat na walang hinihintay mula sa iyo. Na makibakang di pinakadintana mga hirap na dinaranas. Sa tuwin ay magsumikap nang di humahanap ng kapalit na kaginhawahan. Na di naghihintay, kundi ang aming mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Salamat, salamat Panginoon sa pagmamahal at pagtitiwala na ibinigay mo sa amin. Dahil kung wala ka sa tabi namin, ay hindi namin magagampanan ang responsibilidad na iyong ipinagkaloob sa amin. Ang mga taong pinalalapit ng buong pusong nagtitiwala sa aming kakayahan na maibigay rin namin ang nararapat na pagtulong at pagsagot sa kanilang mga hinaing sa abot ng aming makakaya ay isang ligaya din naman at yaman na maituturing namin sa pang-araw-araw na buhay at pagtustos sa pangangailangan namin sa malinis na paraan. Nang dahil sa iyo, Panginoon, maraming salamat. Naway, huwag kaming matukso sa mga maling pananaw o gawa na hindi mo ikalulugod. Dalangin din po namin na makita namin ang bunga ng aming itinatanim ay magbunga rin ng kabutihan sa aming kapwa. Ilayo niyo po kami sa galit, inis, maling pananaw at maling gawain. Pagkus, maghalo po ang pagkakaunawaan sa bawat isa sa amin at makita rin po ng bawat isa kung anuman ang kanyang kamalian at maluwag na matanggap sa puso kung may nagawang pagkakamali. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas maging maunawain, mapagmahal, at makatotohanan sa lahat po ng aming ginagawa sa araw-araw. Muli, maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyayang iyong ipinagkaloob. Salamat sa mga taong nagtitiwala sa amin, magbigay ng suporta, at matumbasan naman namin ito ng isang pakikipagkapwa-tao na walang pag-iimbot. Relasyon na higit sa lahat ay ang pagiging makadiyos naghawain. Muli, maraming salamat, Panginoon. Idinadalangin po namin ito sa ngalan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito si Vicky Osano, mag-usap tayo. Last week po medyo relive tayo dahil hindi na kaya ng inyong lola na mag-live on the spot. But today, recording shoot din po ito. Kaya it's a new one, it's a new day. Kaya ito po, andito ang inyong lingkod. For today, marami po tayong pag-uusapan tungkol sa mga katanungan ng ating kababayan at ang mga pangyayari ngayon dito sa mundo. Di ba, ang daming mga, alam mo na, although pinag-uusapang number one is yung dollar and yen. Kailan ba tataas ang yen? Di ba, sabi nga nila. Swerte naman yung mga iba, para sa akin masabi, nagbenta ka ngayon ng bahay sa Pilipinas, you're lucky. Kasi pag bumili ka ng yen, mababa. Pero pag tumaas ang yen, pag nabenta mo kung magkano man yung bahay o kung magkano man yung halaga, kung malaki ang yen, hindi mo rin masyado madadala mo sa Japan. What I mean is, hindi ka masyadong panalo. For now, ang dami pong ilang mga kababayan tayo na tumawag natin na
nakabenta sila, binenta nila ang mga properties nila sa Pilipinas at dadali nila rin sa Japan yung nabenta at kung paano raw yun madadala sa Japan. So, yan po mamaya pag-uusapan natin yan tungkol dyan. For the meantime, gusto ko pong pasalamatan syempre ang nag-compose, Mr. Ben ng ating team mag-usap tayo na team song at syempre kumanta si Miss Ladin Rojas at syempre ang ating mga super friend Miss Judy Ann Santos, Beverly Cayman, Direk Dante Brillante Mendoza and RIP Jacqueline Jose and of course our solid friend, andito pa rin po kami, solid na solid, Miss Stella Suarez Jr. Yan po ang ating talagang always nandyan. Nagpapasalamat po ako sa support nila. Ngayon po, pasok na tayo sa aking sasabihin every now and then sa opening. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Osawa. Harapin po natin ang ating mga problema na magkasama. At lagi niyong tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Pasok na po tayo sa ating one-on-one tungkol sa iPhone scammer. I'm sure na ilabas na po namin to pero meron pa rin po atang mga nai-scam dyan tungkol sa hindi lang sa telepono, sa kung ano, sa pag-utang, etc. ticket. Mag-ingat po tayo dahil talagang umiikot ang scammer. Although ang Japan ngayon masyadong alert na sila. Andiyan na talaga ang watch out nila, watchdog nila na talagang sa bawat online ngayon. Nadidetect na yung mga scammer but still, mas matatalino ata ang scammer. Okay po, pasukan natin ang tungkol sa isang kababayan natin nagbigay ng kanyang sinyero po ang nangyari sa kanya tungkol sa iPhone na kala niya ay darating, walang dumating. Ayan po, live po, one-on-one recorded interview. Onegaishimasu. Magandang tanghali sa iyo, Iha. Ngayon, ang case natin is tungkol sa panloloko ng mga scammer ng iPhone. Tama ba? Opo, pero sa ano po, parang ganun na rin po kasi blinak niya ako sa ano niya eh, yung message po namin, dalawa. Bigla na lang po niya ako blinak niya eh, yung ano namin dalawa eh. Kaya ba't niya po ako, kung hindi po siya scammer, hindi ko po masasabing na talagang scammer po. Pero po, bakit po ganun bigla niya pong blinak yung ano namin dalawa? So, paano mo siya nakilala ulit? Sa ano po, sa yung post niya po sa FB po, na mga items niya po. Tapos, interesado naman po ako sa items niya. So, nag-message po kami yung dalawa. Ano mga item niyang tinitinda? iPhone po. iPhone na? iPhone 6, opo. Tapos yung ano ko po sana, iPhone 8. Oo, yung in-order mo. Opo. And then, paano mo siya binayaran? Sa ano po, sabi niya po, bumili daw ako ng Amazon card. Oo, tapos? Bumili pa ako, tapos pinoward ko po sa kanya yung usapan po namin na gano'n. Pinoward ko po sa kanya. Oo. Magkano Dalawang lapad po muna kasi sa ano namin dalawa. Ang kalahati daw po muna ang babayaran. Tapos pagdating daw po ng items, saka naman po babayaran yung balance po. Magkano ba? Magkano ba ang total? Ang nakaano po sa ano nila, apat na po na lapad yun, yung nakapost po sa 50. Hindi na interesado naman po. Na-interesado naman po ako kasi isang items po, dalawa. Ay, isang bibili ka ng 2 items daw po, may libre pong isa. Kasi po, bali 3 po items. Oo nga, ma-attract ka nga. Oo, okay. Opo. Oo, tapos? So, nag-mail na po kami dalawa na bumili daw ako ng card kung dasado daw po ako. Yun, hinihintay ko rin po yung bigay ng sister-in-law ko kasi nagbanggit na rin po ako sa kanya kasi talakdagan lang po ako dito eh. Hindi pa ako makapitamin. Nasaan ka ba? Dito po sa Honjo po. Sa Hondo, Saitama. Opo. Sister-in-law ko po. Andiyan ka as tourist o hindi?
Sorry po. Oo, nag-interest ka. Hindi na po ako nakauwi eh. Opo, pero extend. Okay, oo. Tapos, ibig sabihin, anong pangalan nung naloko sa inyo? Sabi na natin naloko, na scammer na yun. Opo. Anong pangalan niya? Anong contact number niya na sinabi sa inyo? Wala naman po. Hindi, yung company name. Sa sobrang joke ko, Hanapin ko po. Sige, oo. Legit, ano po, iPhone ng company ng ano nila eh. Legit iPhone seller po. Yung pinadala niyo po sa amin, ano yung company name? Opo. Oo. Yung girl po nakausap niya na Pilipinang kababayan natin, anong pangalan niya? Hanapin ko po. Sorry. Oo. May pinaka pong ano siya eh. Grabe, no? Nakaka-attract kasi. Buy two, take one. Nishimura Rachel po. Ano pangalan? Nishimura Rachel for Formales. Ang pangalan niya. Rachel po. Rachel, baka nag-aalias, ano? Opo. May ID naman po siyang ma'am eh. Kasi iha, oo, sa pinadala mo nga yung ID, minsan kasi, ang blue card nagagawa. Ay, ganun po. May gumagawa niyan dito minsan, hindi tayo sigurado. Nag-report na ba kayo sa pulis? Hindi pa naman po eh. Ano lang po naman para sa akin po. Hindi ko naman po kailangan yun. Kailan baka may mabiktima pa? Opo, nag-ano lang po ako sa iyo kasi para po hindi na mabiktima pa yung iba. Okay naman po sa akin hindi makapalit yung pera. Sa akin lang po, yung iba po pang kababayan po na mabili ka. Opo. Hindi naman po na yung hinahabol ko po kasi ano lang naman yan eh. Ang sa akin lang po ma'am na hindi na po siya makabiktima po. Kaya nag-mail po ako sa inyo na kayo po ang pwede pong sa mga kababayan po natin. Oo, maraming salamat. Actually, may nag-report na rin sa amin yan last month ata. Kaya lang hindi namin masyadong inano kasi nga parang kailangan na interview. Mahirap kasi maglabas ng hindi namin nakakausap mismo yung concern na tao. So naghulog ka bali ng 2 lapad, walang dumating kahit ano. Opo, bali po ma'am, bali 5 pong lapad ang napadala ko kasi 2 pong dalawa pong lapad, tapos mayroon pa pong 5,000 yen po na daw po yung insurance daw po, tapos yung another 5,000 po. Oo. Yung daw po ito, yung sa pagpadala po. Takyubin. Opo, takyubin po. Oh. Ito, bali po lang, total po, 5 lapad po, 2 beses po kami napagpadala ng 2 lapad, tapos isa pong bali lamang lapad po lahat. Ito po. Grabe. Sabi mo na Pero lang. okay lang po yun ma'am, ang sa akin lang po, kaya hindi ko na kailangan sa pulis. Ang lang po na yung po yung kababayan po natin na hindi na po na-posted na po. Oo. So, anong message mo sa mga kababayan natin? Anong masasabi mo? Yun po, sa nangyari po sa akin, ma'am, huwag po munang magbiniwala basta-basta po. Siguro, may kilala ka lang na biktima niya o wala pa? Iba pa? Wala pa po eh. Isa ka pa lang. Kasi tiwala naman po kasi ako, kasi dito po sa Japan. Kala natin na totoo ka dyan. Kasi ngayon hindi na iha, iba na ang Japan. Ayan. Tumatawag po na kasi ako kasi magka-Q&A na tayo. Yan po ang isang kababayan natin na talagang mabait siya. Kasi kung iba yun, di ba, talagang manggigigil ka. Pero sabi niya, kaya niya po sinare sa tungkol sa iPhone na pag po sa kanya, na-scam siya, gusto niya po kasi wala nang mabiktima sila. Kaya mga kababayan ko, kung okay lang po sa inyo, yung mga kababayan kong may mga ganyang sitwasyon o may mga sitwasyon na ganito nangyari sa akin dito sa Japan, andito lang po ang FB page sa Mag-usap Tayo, i-share nyo po. At yung mga personal na bagay, hindi naman po natin ilalabas yan, lalo na ang inyong FB page o pangalan nyo, dahil ayaw din namin kayong maistorbo.
Pero sharing po kasi is very important sa mundong ito. Lalo na ngayon ang SNS, napaka-wide talaga. Madali talagang pag na-spread natin yan, kahit pa paano, yung ba, magiging aware. Kasi may mga na-interview na rin po tayong mga kababayan natin. Naku, Miss Vicky, kung narinig ko po yung nangyari sa isang kababayan natin na napanood ko nung isang ganito, nung isang live niyo po, siguro po hindi ako may scam. Hindi ko lang po nalaman yan kaya yun. Kaya mga kababayan ko, with us, with our FB page, nagpapasalamat po ako sa mga kababayan natin nagtitiwala na ikalat natin, na magkaisa tayo, ikalat natin ang magandang balita. At kung halimbawa may ganyang balita man na nangyari sa inyo, andito po ang FB page ng Mag-usap Tayo. I-share po natin without mentioning your name. Ngayon papasok na tayo sa ating commercial. Yan po ang ating commercial and don't forget ang ating super Netflix.
ito pong voting ito hanggang ilan na lang po. So, tatapusin lang po namin to and then we will come back to the same style po ng ating Netflix. At magkakaroon na rin po kami na, kasi sabi nila, ma'am, baka pwede po mas maliit kasi minsan masyadong marami. Kasi gusto nila, pag nabuksan na kasi minsan daw po ito, syempre pag nabuksan na minsan, alam nyo may mantika siya. Hindi pwedeng patagalin. Yung klase ng mani na walang mantika, pwedeng tumagal. Pero pag ang sinangag po talaga, hindi pwedeng tumagal once na nabuksan nyo na. At yung expiry date naman po may nakalagay. So sa mga kababayan ko, ubusin na lang po namin itong ganitong style na lalagyan namin. After nito po, magkakaroon ng kami ng mas maliit dito. That will cost mas mura. Kaya wag nyo pong kaligtaan, abangan nyo po ang iba pang aming mga mani at meron din po kaming mango, dry mango, and also ito po ang cashew nuts from the Philippines. Lahat po yan. Sarili po natin yan. Sa bansang Pilipinas, syempre andun lahat ang masarap na ano. Ito naman po, itong maning hawak ko ngayon, po from Africa, pero niluto po natin dito sa Yamanashi Ken. And yung mani naman po na, this one, itong mani naman po na walang balat from America. Pero niluto rin natin dito sa Japan, sa Yamanashi Ken. So, avail na po. Andiyan pa rin po ang ating promo sa every 3 shade. Meron pa rin po kayong makukuha sa presyong halaga na 2,500. Okay po? Onegaishimasu po. At siyempre, andiyan pa rin mga services natin. Andiyan yung translation, etc. Ticketing. Kumuha na kayo. Kung magbabakasyon kayo sa Pilipinas by March, kumuha na po kayo ngayon dahil nagtataas ang presyo. Even the SIP Air. Okay, maraming salamat po. And now, pasok na po tayo sa Q&A. Hi, Mr. Jason. Hi, Miss Vicky. Good evening po. Good evening. Ay, good afternoon. Oo, for Monday ito, pero good evening tayo dahil recorded. Shoot tayo ngayon. Okay. Yes, Mr. Jason, habang hawak ko yung mani. Kakain sana ako kaso magdi-dinner pa ako. Mamaya na ako kain ng mani. Yes, Mr. Jason, ano ang ating unang katanungan? Ang first question po natin, good evening po ma'am, tanong ko lang po, matapos ko na po 3 years ko dito sa Japan, gusto ko po sana lilipat ng ibang kaisha. Pag lilipat po ako, SSW po ba ako agad? Bali ang ibig niya sabihin training visa siya, no? Kung training visa siya and then SSW, may mga test na kailangan atang i-ano mo muna bago ka magiging SSW. Although, may ibibigay tayo kamo sa kanyang telephone number ng company, yun ang nakakaalam talaga sa mga tungkol sa ganyan. Kung matatapos na ang kontrata niya, baka makakuha siya ng kontrata doon sa kumpanyang yun. Dahil yun ang linyang yun. Pakisabi mo sa kanya, wait niya, ipapasa natin ang number ng company, kausapin niya at sabihin niya, kung anong hiningi sa kanyang documents, pakita niya. Tama yan, the earlier the better. Pero alam ko, para maging SSW, kailangan mag-test siya. Okay, Mr. Jason, anong pangalawa natin? Number 2, Kumbanwa po. Magtanong lang po kung may chance pa ako makabalik as production worker sa Japan. Dati po akong TITP. 5.5 years po ako sa Japan as machine inspection position po sa Hiroshima. 36 years old po. 2024 po ako nag-exit. Okay. Ang maisishare ko, pumunta siya sa POEA. Nakalimutan kung ano mga vacant na trabaho dito sa Japan. Tapos, tignan niya kung saan ang mga legit na agency sa Pilipinas para masigurado siya. POEA niya malalaman or kung meron siyang kakilala or either, pwede naman siya mag-PM sa atin and then pwede nating ipasa sa kanya kung anong agency yung ano natin sa Pilipinas ka-sign up. Pwede ka. Okay? And then, number 1, POEA. Mag-check muna sa POEA. Baka malay mo, may mga available talagang hinahanap yung kapares ng certificate na meron siya. Yes, Mr. Jason. Pangatlo. Question number 3. Ano po kailangan gawin na makapunta ng Japan, ako at ang anak ko? Ang anak ko po ay half Japanese at minor pa po. Hindi po ako kasal sa father ng anak ko, pero na-acknowledge na po ang anak ko. Gusto ko po sana makapunta ng Japan at ang anak ko kasi para doon na mag-school at mag-for good kami dahil gusto ko na mag-Japanese citizen at nationality ang anak ko. Okay, tungkol dyan, since na-acknowledge
acknowledge ang ano niya, nakapasok na ba sa family registration or acknowledge pa lang na sa sa birth certificate. Kasi yung birth certificate, basta nagsulat doon yung hapon, pumirma ang father, acknowledge na rin yun, di ba? And then, yung acknowledgement na sinasabi niya pa, dito na sa Japan na acknowledge, as in nakapasok sa konsekuto. Doon malalaman yun. Although meron pa rin tayong service na ganyan, kung gusto niya magpa-assist sa atin, magkakaroon tayo ng another interview sa mga ganyang hub on April. Pwedeng andyan ulit yung immigration lawyer para makausap siya at makita kung ano talagang documents meron siya. Okay, Mr. Jason? Question number 4. Yes. Tanong ko lang po, ma'am, pag po ba nag-recondict pa po kasi na-report sa immigration, 8 months na po pero may anak po akong Japanese passport po. Ano po yung mangyayari nun? Okay, may anak siya, Japanese passport, and then hiwalay na siya sa Hapon. Ang tanong ko, anong status ng visa niya? Kung halimbawa, long-term visa ka or 3 years, 5 years visa, yes, kailangan ka mag-report sa immigration. Pero kung permanent ka, I don't think so. Hindi mo kailangan yan. Ngayon, pag halimbawa yung sa unang sinabi kong status ng visa mo, pag nag-report ka, I think mabibigyan ka, although hindi ako immigration para magsabing 100%. Kung makikita naman na kaya mong buhayin ang iyong anak dito sa Japan, tingin ko yan ang magiging dahilan para maging sponsor mo, parang sponsor mo, at magkakabisa ka rin dito nun. Dire-diretso yan. Basta kailangan may proper income ka rin. Hindi ko lang alam kung Seikatsu Hogo, kasi usually din naman, maski naman Seikatsu Hogo, basta may anak na maliit pa, pasok ka pa rin na magkabisa dito. Yun ang aming alam. Hindi po kami immigration lawyer or any embassy or lawyer dito sa Japan. So far sa mga na-experience po namin, pwede pa rin. Depende po yan sa income nyo rin. Okay po? Yes, Mr. Jason. Question number 5, last question po. Thank you. Ma'am, paano po ba yun? Hindi na po ako permanent resident sa Japan kasi nung umuwi ako sa Pinas, di na po ako agad nakabalik. Kaya nag-tourist visa na lang po ako tuwing ng Japan. Nandyan po sa Japan mga anak at ako. Balak ko po kasi pumunta sa Japan sa May. Thank you po. Oh, pero niya kasi nakakapunta dito as tourist. So meaning to say, yung permanent visa niya as in na zero na, wala na talaga. Ganun na mangyayari. Pero kung ang mga anak niya, mga baby pa yan, parang may chance na magka-visa sa dito. Pero kung matured na mga bata, hindi na minor, hindi pa rin avail ang Japan tungkol sa ganung klase. Amerika lang yun. Basta may anak kang nandun, lalo na kung matured na, hindi na minor, pwede kang makuha as magulang. But not in Japan yet. Although pwede naman siya magtanong, kung nagpupunta na siya rito as tourist, after the permanent visa na napaso, meaning to say, tourist pa rin siya pupunta rito by May, or even yung mga anak niya, pwede namang mag-ask sa immigration na kung pwedeng gisingin ulit yung permanent visa niya. So, yun lang yun, Okay, Mr. Jason? Yun na po yung last question natin for today. Okay. Thank you so much, Mr. Jason, and have a nice day and have a nice evening. Recorded. Maraming salamat. Good luck. Thank you. Ingat po. Bye-bye po. Thank you. Yan po ang ating isa sa team mag-usap tayo, si Mr. Jason. Nagpapasalamat po ako sa inyo. At kung may mga katanungan po kayo, pumasok lang po kayo sa aming YouTube. Andyan din po kami sa YouTube. Pumasok din po kayo sa FB page. Mag-usap tayo. But more on FB page po kami. And don't forget to like our Spotify at Apple Podcast. Onegaishimasu po. For more service, more question, pasok lang po sa FB page, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Maraming salamat po, and for my last word, may we all live with love, peace, and harmony. Happy belated Valentine. Thank you po. Bye! Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay
upstairs. Right? Onegashi.